Matapos magpunta ang Prime Minister sa Imperial Capital ay agad naman silang umalis. Ngunit napansin naman ng isa niyang tauhan na mukhang nasa magandang mood siya kaya tinanong siya nito kung ano ang dahilan nito. Tumawa naman ang Prime Minister at kanyang sinabi na nakakita lamang siya ng isang grupo ng mga tanga na akala nila ay nanalo sila laban sa emperador. Nagsaad din siya na ilang libong taon ng pinamumunuan ng Imperial Family ang imperyo na ito, kaya alam niya na hindi lamang ganoon kadaling talunin ang utak ng emperador. Nagsaad din ng Prime Minister na talagang mahina ang utak ni Sir Leng dahil hindi man lang niya napagtanto kung ano ang nais na ipakita ng emperador sa kanila. Sa kabilang banda, dumating naman sila ni Zhou Fan sa teritoryo ng Lu clan. Nagulat ang dalawang matanda nang makita nila ang isang mataas na array sa lugar na ito. Kaya napaisip na lang sila kung talaga nga bang malakas ang pamilya na ito para magkaroon sila ng ganito kataas na antas ng array. Ngunit nagtataka lamang sila dahil ngayon lamang nila narinig ang pangalan ng clan na ito. Agad naman na binuksan ng ating bida ang array at kanyang sinabihan ng lahat na sundan siya ng mga ito. Pagkapasok sa loob ay agad naman na tinipon ng ating bida ang lahat. Pinakilala rin niya ang kanilang young miss sa dalawang bagong elder ng kanilang clan. Bigla namang napagtanto ng dalawa na ito pala ang young miss tinutukoy ni Elderly na dapat nilang kaibiganin. Kaya ang mga ito ay agad nang lumapit kay Yun Chang habang pinuri siya ng mga ito ng mga magagandang papuri. Nabigla naman si Yun Chang sa naging reaksyon ng dalawang ito kaya nagpasalamat na lang siya sa kanilang mga papuri. Naisip rin ni Yun Chang na kahit malakas ang dalawang expert na ito ay hindi pa rin mga mayabang ang mga ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang mabuting mga elder ngayon ang dinala ng ating bida sa kanilang clan. Kahit na ang ating bida ay nagtaka rin sa naging reaksyon ng dalawang ito sa kanilang young miss. Kaya tinanong niya si Elderly kung siya ba ang nagsabi sa mga ito na kaibiganin nila ang kanilang young miss. Hindi naman ito sinagot ni Elder at hindi na lang siya tumingin sa ating bida. Hindi na lang din pinansin pa ito ng ating bida at agad na niyang tinawag ang atensyon ng lahat. Sinabihan rin niya ang mga ibang tauhan na maaari na silang umalis ngunit pinaiwan niya ang kanilang young miss at ang mga elder. Agad naman na umalis silang pangtungling at nang wala na ang mga ito ay agad namang sinabi ni Zhou Fan na ang dalawa ang magiging bantay sa natitirang array ng clan, ang array na ito ay ang Southern Black Flame at ang Ice Shadows array. Sinabihan rin niya ang mga ito na ituturo niya sa kanila mamaya ang paraan ng pagkontrol ng mga array na ito. Ipinaliwanag rin ni Zhou Fan sa kanila na silang dalawa at sina Elderly at Elder Yan ang magtutulungan upang magamit ang apat na array na ito. Dahil kapag nagamit nila ng tama ang array ay mabubuo nila ang pinakamatibay na guarding array sa kanilang imperyo upang protektahan ang kanilang clan. Agad naman na kinilala ng dalawa ang mga gawain na ito. Natuwa naman si Yun Chang dahil kumpleto na ang array na ito. Alam rin niya na mas mataas na ang seguridad ng kanilang clan dahil sa mga ito. Samantala, agad naman na nilabas ng ating bida ang isang martial arts technique na siyang ibibigay niya sa dalawa bilang gantimpala sa pagsali nila bilang elder ng clan. Agad naman na kinuha ng dalawa ang martial arts habang pinapaliwanag ni Zhou Fan na ang martial art na ito ay ang life and death art. Ipinaalam rin ng ating bida na ang martial art na ito ay hindi isang cultivation o kaya ay isang normal na martial art. Ipinaliwanag niya na isa lamang ito kakayahan na kayang palakasin ang kasalukuyang martial art na tinataglay ng dalawa ng walang limitasyon. Nagulat naman ang dalawang matanda nang marinig nila ito. Ngunit nagsaad ang ating bida na kailangan nilang tandaan na ang life and death art ay naglalaro sa hangganan ng buhay at kamatayan. Sinabi rin niya na gamit ang dalawang magkaibang lakas ng dalawa ay pinagsasama ito ng life and death art upang mas makabuo ng pinagsamang atake. Ngunit kahit na mas malakas ang atake na nabubuo ng teknik na ito ay kailangan pa rin nilang tandaan na maaari rin silang mapahamak kapag hindi nila nakontrol ang dalawang magkaibang lakas na ito. Nabahala naman dito si Yun Chang at kanyang tinanong ang ating bida kung hindi ba mapanganib ang art na ito para sa dalawa. Napuno naman ng kasiyahan ang puso ng dalawa nang mapagtanto nila na tama nga ang sinabi ni Elderly sa kanila na mabait ang kanilang young miss. Nagsaad naman ang ating bida na hindi kailangan mag-alala ni Yun Chang dito, ipinaalam rin niya na kung baguhan lamang ang gagamit nito ay tiyak na mapapahamak sila sa paggamit ng teknik na ito. Ngunit base sa nakita niyang pinagsamang atake ng apoy at tubig ng dalawa ay alam niyang perpekto para sa kanila ang art na ito. Alam niya rin na malalim na ang koneksyon ng dalawang ito sa isa't isa kaya magiging madali na lamang sa kanila na magamit ang art na ito nang walang problema. Nasabi rin niya na mayroon 50% na magtatagumpay ang dalawang ito sa pag-aaral ng art na ito. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ito ang mababang numero na ito.
kahit na si Yun Chang ay nabahala rin at nasabi na lang niya na masyadong mababa ito. Ngunit agad naman na sinabi ng ating bida na kung mas mababa ang numero ay mas mataas ang lakas na maaari nilang mabuo gamit ang art na ito. Ipinangako rin ng ating bida sa dalawa na hanggat ginagamit nila ang art na ito ay walang hangganan ang lakas na maaari nilang marating sa hinaharap. Ipinaliwanag rin niya na sa bawat pag-unlad ng kontrol ng dalawa sa art na ito ay mas lalong lalakas ang kanilang kapangyarihan. Nagsaad rin ng ating bida na sa hinaharap, kapag nakumpleto na ng dalawa ang teknik na ito ay hindi na magiging imposible sa kanila na matalo nila ang 5 dragons ng kanilang imperyo. Nagulat naman ang lahat nang marinig nila ito dahil hindi nila inaakala na ganito pala kalakas ang art na ito. Kahit na si Elder Lee ay napaisip rin na ang 5 dragons ay ang pinakamalakas sa kanilang imperyo at hindi madaling matalo ang isa sa mga ito. Ngunit ngayon ay sinasabi ng batang ito na gamit ang art na ito ay kayang labanan ng dalawa ang mga ito ng sabay. Kaya tinanong niya ang ating bida kung maaari rin ba niyang aralin ang teknik na ito. Agad naman na sinabihan ni Elder Cheng Jian si Elder Lee na ang art na ito ay binigay sa kanila ng kanilang steward kaya hindi niya maaaring gamitin ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Elder Lee at mas lalo lamang siya nanabik na makuha ang art na ito sa kanila. Ngunit agad naman siyang pinigilan ng ating bida at ipinaalam niya sa kanya na kapag sinubukan niyang aralin ang art na ito ay kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Nasabi naman ni Elder Lee na alam niyang hindi siya mamamatay sa art na ito. Nagsaad rin siya na mas magaling pa siya sa dalawang ito kaya alam niyang kaya niyang aralin ang art na ito. Ngunit bigla namang tinuro ng ating bida ang dalawa at kanyang sinabihan si Elder Lee na tingnan niya ang reaksyon ng mga ito agad naman na tumalikod ang dalawa habang namumula ang kanilang mga mukha nang matapos nilang mabasa ang laman ng art na ito. Ngunit muli naman silang inutusan ni Elder Lee na ibigay nila sa kanya ang art na ito dahil sa tingin niya ay hindi nila ito naiintindihan. Bigla namang sinabihan ni Elder Ching si Elder Lee na tigilan na niya ang pagnanais na malaman kung ano ang art na ito. Namumulang tinanong naman ni Elder Hai ang ating bida kung paano niya nalaman ang ganitong dual cultivation art, dahil kahit siya ay nahihiya sa mga dapat gawin na nakasulat sa art na ito. Nagulat naman si Elder Lee nang malaman niyang isang dual cultivation art pala ang ibinigay sa kanila ng ating bida. Kaya nasabi na lang niya na walang hiya ang mga ito at nasabi na lang niya na nais na niyang umalis. Ngunit pinigilan naman siya ng ating bida at ipinaliwanag niya sa kanila na ang life and death art ay nangangailangan ng pagkakaisa at pagsasanib ng dalawang individual upang makalikha ng malakas na kapangyarihan. Sinabi rin niya na kung ang mga puso ng dalawang ito ay nagkakaisa ay malaki ang pag-asa na magtagumpay ang mga ito sa paggamit ng art na ito. Ngunit kung ang mga puso ng mga ito ay hindi magkapareho ng nararamdaman ay mamamatay ang mga ito. Kaya nasabi na lang niya na dahil walang kasing tiga si Elder Lee ay hindi niya magagamit ang art na ito. Nahihiyang sinabi naman ni Elder Hai na hindi pa nila pwedeng maaral ang art dahil hindi pa sila kasal talaga ng asawa niya. Nagulat naman dito ang ating bida at kanyang sinabi na hindi niya inaasahan na ganito na kalalim ang ugnayan ng dalawang ito kahit hindi pa sila kasal. Kaya hindi na lang niya lubos maisip kung gaano pa kalakas ang maaaring marating ng mga ito kapag kinasal na sila sa isa't isa. Agad naman na nagmungkahi ang Young Miss na dahil matagal na rin mula nang may mangyaring kasalan sa kanilang clan ay pwede silang gumawa ng kasal para sa dalawang elder. Nahiya naman ang dalawang matanda nang marinig nila ito. Ngunit nagsaad naman ang ating bida na maaari nilang gawin ang kasal sa susunod dahil hindi naman ito importante, ngunit ngayon ay kailangan na nilang aralin ang art na ito para sa kanya. Agad rin na tinadyakan ng ating bida si Elder Hai dahil matagal na silang nagsasama ng dalawa ngunit hindi pa rin niya pinakasalan ang babaeng ito. Natutuwang sinabi naman ni Elder Hai sa kanyang asawa na inutos na mismo ng ating bida na aralin na nila ang art na ito kaya agad na niya itong hinawakan at umalis. Pagkatapos nito ay lumabas na ang dalawa. Bigla namang lumapit si Elder Yan sa ating bida at tinanong niya ito kung meron rin ba siyang secret art na pwede niyang aralin. Nagsaad naman ang ating bida na tinuruan na niya ito na gumawa ng pills kaya ano ang kailangan niya na secret art. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na sa katotohanan ay isa talaga siyang martial artist noong unang ngunit nag-iba lang ito nang matuto siyang gumawa ng gamot. Kaya nasabi na lang niya na nais rin niyang lumakas ang kanyang antas bilang elder ng kanilang clan. Agad naman na pinatigil ng ating bida si Elder Yan at nilabas rin niya ang isang mataas na antas ng martial art. Nasabi rin niya na ang ibibigay niya sa elder ay isang teknik na kahit siya ay hindi niya nais aralin dahil tungkol ito sa mga lason. Ngunit dahil nais ni Elder Yan na lumakas ay ibibigay niya sa kanya ito. Agad rin niya na ipinaliwanag na ang martial art na ito ay isang profound ranked martial art, ang 99 Fantasy Palm.
Sinabi rin ng ating bida na ang teknik na ito ay gumagamit ng 81 malalakas na lason. Nagsaad rin ng ating bida na bukod sa pagiging hindi mahuhulaan at hindi nakikita ng mga kalaban, mayroon ring 81 lason ang art na ito, at bawat isa ay may 81 na variation. Bawat variation ay nag-iiba depende sa tagapagsanay, kapaligiran, at paraan ng pagsasanay. Ipinagyabang rin ng ating bida na kapag nahawakan ng lason na ito ang mga kalaban ay wala nang magagawa ang mga ito kundi maghintay ng kanilang kamatayan. Wala ring antidote ang lason na ito at ang gumagamit lamang ang maaaring magpagaling ng lason na ito. Kaya agad na rin itong ibinigay ng ating bida kay Elder Yan. Natuwa naman si Elder Yan nang mabasa niya ang laman ng martial art dahil alam niyang mas malakas pa ito sa Rainbow Cloud Palm na ginamit niya noon. Kaya muli na lang niyang pinuri ang ating bida dahil sa kakaibang martial art na ito. Bigla namang nainggit si Elder Lee dahil siya na lang ang hindi nabibigyan ng ating bida ng malakas na martial art. Kaya napatanong na lang siya kung dapat na ba niyang ibaba ang kanyang pride at hingi na lang ito sa ating bida ng direkta. Ngunit naisip rin niya na makakasagabal lang ito sa pag-aaral niya ng Wraith style kaya hindi na lang niya hihingi sa ating bida. Samantala, napatigil naman ang lahat nang marinig nila ang boses ng isang tao na siyang nasa labas ng kanilang array. Napagtanto naman ng ating bida na boses ito ng ikatlong prinsipe kaya napatanong na lang siya kung bakit nandito ang kumag na ito dito. Ngunit nasabi rin niya na kailangan niyang harapin ang kapatid niya na ito kaya agad na niyang inutusan si Elder Lee na dalhin niya ang ibang mga elder sa kanilang mga array at magtago muna doon ang mga ito. Sinabihan naman ng ating bida ang kanyang young miss na may mahalaga silang bisita sa labas kaya kailangan niyang kausapin ito. Agad naman na sumunod dito si Yun Chang. Nagsaad rin siya na bilang ang young miss ng kanilang pamilya ay kailangan niyang pakitaan ng bisita na ito kaya inutusan niya ang ating bida na tulungan siya nito. Nainis naman ang ating bida dahil talagang nais pa siyang isama ng babae na ito. Nagsaad naman si Yun Chang na nagbibiro lamang siya ngunit agad naman na hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay, kaya nagulat na lang siya dito. Naisip naman ng ating bida na kung wala lang ang demonic heart na ito sa kanya ay hindi siya susunod dito. Ngunit naisip rin niya na hindi na rin ito masama, kaya sumama na lang siya sa kanya. Nang makalabas na ang dalawa ay bigla namang natakot si Yun Chang nang makita niya ang bisita. Napatanong rin siya kung tao pa ba ang ikatlong prinsipe dahil sa sobrang laki nito. Natuwa naman si Kong nang makita niyang lumabas na rin ang kapatid niyang si Joe Fan. Nasabi rin niya na kung nahuli pa ng pagdating ang kapatid niya ay tiyak na hihimatayin na siya dahil sa sobrang init ng lugar na ito. Nagtanong naman ang ating bida kung hindi ba nahihiya si Kong dahil nagpunta pa siya rito kahit na sobrang malaki na ang katawan niya. Nagsaad naman si Kong na kung hindi lamang ito utos ng kanyang ama ay hindi siya pupunta sa lugar na ito. Natawa naman dito ang ating bida at agad na niyang inanyayahan ang ikatlong prinsipe na pumasok sa loob. Nang marinig ito ni Kong ay agad naman niyang inutusan ang kanyang mga bantay na buhatin siya ng mga ito papasok. Nahiya naman ang ating bida dahil kahit ilang tao na ang nagbubuhat sa kaibigan niya ay nahihirapan pa rin ang mga ito. Kaya napatanong na lang siya sa kanya kung paano siya naging ganito kataba. Nasabi naman ni Kong na palaging nagagalit ang kanyang ama sa mga nakaraang taon at sa kanya lahat na pupunta ang mga galit na ito. Kaya siya ay na-depress at walang tigil na pagkain ang kanyang naging gawain. Kaya ngayon ay nasa 400 kilos na ang timbang niya. Kahit na ang mga bantay ay hindi rin kinakaya ang pagiging mataba ng ikatlong prinsipe. Nahiya naman ang ating bida nang marinig niya ito kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang kapatid niyang ito. Ngunit nagsaad naman ang ikatlong prinsipe na hindi lang naman siya ang kakaiba dahil kahit na si Joe Fan ay kakaiba rin. Agad naman na tiningnan ng ating bida ang Divine Dragon at tinanong niya kung hindi ba niya dinidisiplina ang batang ito bilang guro niya. Nagsaad naman si Divine Dragon Fang na baliwala lamang sa kanya kung anuman ang maging imahe ng batang ito. Natawa naman ang ating bida dahil mukhang kakaiba nga ang dalawang ito. Nagsaad naman ang Divine Dragon na mukhang nagsasaya ang ating bida sa pagkalat ng gulo sa kanilang imperyo sa mga nakaraang taon. Naging seryoso naman ang ating bida dahil hindi niya alam kung ano ang nais sabihin ng Divine Dragon. Ngunit tumawa naman ang Divine Dragon at kanyang nasabi na maganda na rin ang kanyang ginawa dahil mas masaya ang sitwasyon na ito. Nasabi rin niya na kung wala ang utak ni Joe Fan ay hindi magiging ganito kaganda ang kalagayan ngayon ng kanilang clan. Tumawa naman ang ating bida dahil mukhang isang papuri ito mula sa Divine Dragon. Kaya sinabihan niya na lang ito na sa loob na lamang nila pag-usapan ang bagay na ito. Sa loob ng Lu clan ay agad naman na nagtipon ang lahat ng mga tauhan ng prinsipe.
Nasabi rin niya na para siyang nilulutong baboy dahil sa sobrang init dito, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pepein siya ng mga ito. Agad naman na sinunod ito ng mga tauhan niya. Naisip naman ng ating bida na 3 taon na ang nakakaraan ay kaya pang gumalaw ng kaibigan niya. Ngunit ngayon ay parang naging disabled na ito dahil hindi man lang ito makagalaw ng maayos. Napansin rin ng ating bida ang mga kasamang bantay ng kaibigan niya. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi nagpapaypay ang mga ito kahit na mga tauhan rin niya ito. Nagsaad naman si Kong na hindi niya maaaring utusan na lang ang mga ito na pepein siya. Tinanong rin niya ang ating bida kung alam niya ba ang antas ng lakas ng mga ito. Seryosong sinabi naman ng ating bida na nasa antas ng profound heaven ang mga ito. Nagsaad naman si Kong na tama nga ang sinabi ng kaibigan niya, sa katunayan ay bibihira lamang ang mga expert na ito sa kanilang imperyo kaya hindi niya maaaring utusan na lang ang mga ito dahil magiging insulto ito para sa kanila. Sumang-ayon naman ang ating bida dito dahil kahit siya ay ito rin ang pagtrato na ginagawa niya sa kanilang mga elder. Agad naman na sinabi ni Kong na dahil hindi rin naman niya matatago sa kanya ang katotohanan, ipinaalam na lang niya sa ating bida na para sa kanya ang mga ito. Nagtaka naman ang ating bida at kanyang tinanong kung para ba talaga sa kanya ang mga expert na ito. Ngunit sinabi naman ni Kong na hindi niya ito masabi na para sa kanya talaga ito, ngunit masasabi niya na para sa Luklan ang mga ito. Tumawa rin si Kong dahil nandito ang mga profound heaven expert na ito para mapanatili ang kaligtasan ng clan na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang naging maswerte ang kanilang clan dahil tiyak na tataas na ang kanilang antas sa hinaharap. Kaya tinanong na lang niya ang kaibigan niya kung ano ang masasabi niya rito. Natuwa naman dito si Yun Chang at nais sana niyang pasalamatan ang ikatlong prinsipe ngunit bigla naman siyang pinigilan ng ating bida. Sinabi rin ni Joe Fan na kahit nanggaling pa sa Imperial Family ang mga expert na ito ay kailangan pa rin niyang subukan ng mga ito kung talaga bang karapat-dapat sila sa Lu Clan. Nagulat naman dito si Kong dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng kaibigan niya. Napatanong rin siya kung hindi ba namangha ang kaibigan niya sa dami ng mga expert na ito. Samantala, patuloy naman na nilapitan ng ating bida ang mga expert na ito. Sinabihan rin niya ang mga ito na simula ngayon ay magiging elders na sila ng Lu Clan at siya ang magiging amo nilang lahat. Hindi naman ito pinansin ng mga expert, ngunit nagpatuloy pa rin ang ating bida sa pagsasalita na maliban sa kanilang young miss ay dapat sa kanya lang susunod ang mga ito. Natawa naman ang isang expert dahil talagang isang steward lamang ang magbibigay ng order sa kanilang mga elder. Kaya nasabi na lang niya na talagang walang kwenta ang clan na ito. Nagulat naman dito ang young miss at kahit na si Kong ay ganoon rin ang naging reaksyon. Kaya nasabi na lang ni Yunhai na wala nang makakaligtas sa taong ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang inutusan ang taong nagsalita na lumabas ito. Agad naman na ginawa ito ng expert at kanyang sinabihan ang ating bida na isa pa siyang bata. Ngunit bago pa man niya matuloy ang kanyang sasabihin ay agad naman siyang sinampal ni Joe Fan. Seryoso namang sinabi ng ating bida na dapat siyang tawagin ng matanda na Steward Joe. Nainis naman dito ang matanda kaya sinabihan niya ang ating bida na paparusahan niya ito. Pagkatapos nito ay agad rin niyang inatake si Joe Fan. Ngunit bago pa man mahawakan ng matanda ang ating bida ay bigla naman siyang natigil sa kanyang atake. Lumabas rin ang dugo sa kanyang katawan kaya nagulat na lang si Yun Chang nang makita niya ito. Kahit na si Divine Dragon Fang ay nagulat rin nang makita niya ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Kong at kanyang tinanong ang ating bida kung bakit niya pinatay ang expert na ito. Ang malala pa ay regalo mismo ito sa kanila ng emperador kaya hindi niya lang maaaring patayin ang mga ito nang walang dahilan. Hindi naman ito pinansin ng ating bida, sa halip ay ginamit niya ang kanyang kaluluwa upang suriin ang katawan ng mga ito dahil alam niyang may hindi tama dito. Nang makita ng ating bida ang kaluluwa ng mga expert na ito ay nasabi niya na hindi totoong mga profound heaven ang mga ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang niloloko lamang siya ng kanyang kaibigan dahil hindi mga totoong profound experts ang mga ito. Nagulat naman si Kong nang marinig niya ito at tinanong niya ang ating bida kung paano niya ito nalaman. Nagsaad naman ang ating bida na marami na siyang profound heaven expert na nakalaban kaya hindi na ito bago sa kanya. Nasabi rin niya na kumpara sa mga elder ng ibang pamilya ay talagang mahina ang mga ito. Kaya tinanong na lang niya si Kong kung bakit niya binigay ang mga walang kwentang martial artist na ito dito. Tumawa naman si Kong at kanyang sinabi na hindi na rin masama ang mga ito. Dahil maaaring dalhin ni Joe Fan ang mga ito upang ipakita lamang sa ibang pamilya na mayroon siyang malakas na mga elder.
Ngunit hindi naman ito tinanggap ng ating bida at tinanong rin niya ito kung saan niya nakuha ang mga basurang ito. Bigla namang nagsaad ang Divine Dragon na siya na mismo ang magpapaliwanag ng bagay na ito. Nagpahayag ang Divine Dragon na noong una, ang mga expert na ito ay mga Imperial Guard na walang kasanayan at talento, at ang kanilang tsansa na makapasok sa Profound Heaven ay mababa. Kahit na makapasok man ang mga ito sa Heavenly Realm, sa una at ikalawang yugto lamang ng Antas Profound Heaven ang maaaring marating ng mga ito. Kaya ang Imperial na pamilya ay nagsagawa ng plano na sanayin ang mga ito upang marating nila ang Profound Heaven Realm, kung saan ay gagamit ng mga ito ng mga gamot upang pilitin silang makapasok sa Profound Heaven at magkaroon ng maraming eksperto ang Imperial Family. Ngunit sa huli ay nabigo ang plano na ito dahil kahit narating na nila ang aura ng isang Profound Heaven ay kasinlakas pa rin nila ang mga nasa antas ng Bone Tempering Realm. Kaya masasabi na lang nila na kahit na Heavenly Realm ang cultivation ng mga ito ay mahina pa rin ang mga ito. Ngunit nasabi rin ng Divine Dragon na tulad ng sinabi ng ikatlong prinsipe ay maaaring gamitin ng Luklan ang mga ito bilang panakot lamang at pataasin ang kanilang reputasyon. Nagbigay rin ng halimbawa ang Divine Dragon na tulad ng ginawa noon sa digmaan ng kanilang imperyo ay nagsama sila ng maraming ganitong expert upang takutin lang ang kalaban. Sa huli ay naniwala dito ang ibang imperyo kaya hindi na sila tinangkapang atakihin ng mga ito. Kaya nasabi na lang ng Divine Dragon na talagang matalino ang utak ng kanilang emperador dahil naisip niya ang paraan na ito. Sumang-ayon naman ang ating bida na ang ganitong paraan ay talagang nakakatulong sa gitna ng digmaan. Ngunit seryoso rin niyang sinabi na kapag nagkaroon ng laban ay tiyak na kamatayan ang maghihintay sa ganitong mga martial artist.